Kung gusto mo ng legit na chika, eto na yun! Chika! Walang filter, walang edit. Chika! Hindi ito fake, hindi ito lame. Chika ni Sisa! Lahat ng ganap sa showbiz pag-uusapan natin dito. May nag-break, may nagkabalikan. Tara at pag-usapan. Kung ano man ang chika, alam na ni Sisa. Ito ang Chika ni Sisa. Chika! Ni Sisa! Isang magandang hapon! Metro and Mega Manila! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin na radyo, sabihin mo Energy! Welcome back la! Oo, nakakaloka ito, hindi ba? Ang tagal mong nawala. Pero ako naman po ay, alam mo yun, nag-enjoy habang nagtatrabaho. Diba sometimes, mahirap gawin yan working while having fun, diba? Yung iba kasi parang, syempre, napapagod. Pero ako, in-enjoy ko, hindi ba? Last week kasi nandun tayo sa Luisita Golf and Country Club, na cover tayo ng first ng Bingo Plus na parang Philippine Asian Development Tour Open, na kung saan nga naman nakakita tayo ng iba't ibang lahi. Oo, 'di ba, na nakakaloka. Pati na mismo yung yung chairperson nga ba o yung pinaka-head ng Asian Development Tour. 'Di ba, na nakakaloka. Hindi nakaligtas sa mata ni Sisa. Nakakaloka, di ba? Pero right after nung kahapon naman po ay nasa Muntinlupa tayo dyan sa may Barangay Putatan. Hello po sa inyong lahat sa mga taga-Barangay Putatan, Muntinlupa. Magandang hapon. Ako po si Kapitana Sisa. At eto na ang Chika ni Sisa. Woo! Diba? Bakit nga ba ako kahapon nandyan sa may Putatan? Dahil kinover naman po natin yung first title fight ni Eman Bacosa Pacquiao with Rodeline Perez para sa lightweight youth division naman ng boxing. In fairness, diba, grabe pala kapag nanonood ka sa ringside. Parang ako yung nagigigil, hindi ba? Pero yun na nga, sa kasamaang palad ay hindi naman nagwagi etong si kumbaga sa pangalawang pagtutuos nila ni Rodeline Perez ay hindi nga nagwagi etong si Eman Bacosa. Pero magkakaroon daw ng third match sa darating na Setyembre ayon niya sa PBF, Philippine Boxing Federation po yan, na magkakaroon ng third match dito na magkakaalaman kung sino nga ba ang mag-uuwi ng first title na lightweight youth division na ito ng boxing, diba? Magkakaalaman daw, parang if I'm not mistaken, ayon doon sa PBF ay parang sa Mindoro gagawin, hindi ba? Pero kung ako naman din sa inyo, eto muna, diba? Ibigay muna natin ito para sa lahat ng mga naghahanap ng food supplement na talagang pwede nilang pagkatiwalaan, diba? Ang MX3 capsules. Alam nyo ba na about MX3 capsules ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free na nagtataglay ng alpha, beta, gamma nutrients na may antioxidants and anti-inflammatory properties. Alam nyo ba na about MX3 products ay dumaan sa state-of-the-art ISO certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists at microbiologists. Kaya nga naman hindi katakataka na umani ito ng iba't ibang awards mula sa iba't ibang parte ng mundo dahil ito'y proudly Philippine-made. Kaya kung para din makasiguro kang tunay, natural at original na MX3 ang bibilin, siguraduhin lamang na sa mga leading drugstore kayo pupunta. At kung meron pa kayong mga katanungan, pwede nyo pong bisitahin ang kanilang website sa mx3ph.com. Paalala pa rin po sa lahat na ang MX3 po ay hindi gamot at hindi ito maaaring gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Pero eto na nga, 'di ba, matapos ang isang linggo pagsistay sa Tarlac, kahapon na sa Muntinlupa. Kanina naman po ay nandiyan tayo sa may ELJ building, diyan sa may Mother Ignacia, Quezon City, sa mismong building ng ABS-CBN dahil ang Energy FM po ay naimbitahan para sa first preview ng seryeng Sigabo na mapapanood na mamayang gabi sa TV5. Diba na nakakaloka?
nakakaloka. Pinanood sa atin, kumaga parang unang pahapiyawa sa ilang mga piling-piling mga media groups, influencers, at iba pa nating mga kapatid sa panunulat para masaksihan kung ano nga ba ang bago sa sigabo ni Coco Martin. In fairness talaga, in fairness, ang yummy pa rin ni Kaka. Pero talaga ng ating masaksihan na tayo nagpapasalamat naman din sa pamunuan ng ABS-CBN dahil hindi tayo nakakalimutan maimbitahan para sa mga ganitong klaseng okasyon, hindi ba? Kumbaga ito kasi ang nagpapatunay lamang na muling nagkaroon ng kasunduan ang ABS-CBN na TV5 na muling maipalabas ang kanilang mga shows sa kapatid network sa pangunguna na nga nitong Sigabo, 'di ba? Ni Coco Martin at Julia Montes. Sa first 2 episodes ng pinanood namin kanina ay talaga nga naman, talagang ang bilis talaga ng transition. Kumaga parang lumevel up from probinsyano to Batang Quiapo. Ngayon tong Sigabo ay talaga nga naman ang bilis ng facing ng diba? Although may mga may mga baliktanaw, diba? Kung paano nga ba nangyari ito, sino nga bang ganyan At nagulat ako, in fairness nandun si Zanjo Marudo, diba? Na nakakaloka. May special cameo role si Zanjo Marudo sa Sigabo, 'di ba? Na nakakaloka. Kung minahal natin sa probinsyano kasi, hindi ba? Ano bang pangalan niya doon sa probinsyano? Cardo Dalisay. Tapos eto naman sa Batang Quiapo, si Tanggol. Ngayon sa Sigabo, mamahalin naman natin ng bonggang-bongga ang karakter ni Gabo. Diba? Na nakakaloka. Alam mo yun, kasi kasama din sa first 2 episodes na aming pin-review. Pero mamaya mapapanood nyo na yan. Mamayang alas 8 yan ang Sigabo. Sa TV5, sa Kapamilya Channel, sa A to Z, if I'm not mistaken. Diba? Sa iba't iba pang platforms ng Kapamilya Channel, ay mapapanood na natin sila dahil muli silang nagbabalik tambalan ni Julia Montes sa telebisyon. At talaga nga naman may chemistry pa rin talaga at nakakakilig pa rin talaga. Hindi ba na magsama silang may mga funny moments na antabayanan natin pero mas lamang ang aksyon, diba? Pinanggigilan ko nga doon kaagad si si Jong Hilario na nakakaloka. Sobrang galing pa rin talagang umarte ni Jong. Mapabida man kontrabida, talagang wala akong masabi. Pero baka marami na akong masabi. Diba? Dahil sabihin naman nila, kunento mo na lahat ng first episodes, diba? Pero masasabi ko lang din naman talaga ay maraming muka na makikita dito sa Sigabo, pero marami pa din na simula probinsyano hanggang nagbatang Quiapo ay nandirito pa din sa Sigabo na kasama ni Coco Martin, hindi ba? Kaya nga naman, congratulations again to Coco Martin at sa the rest of the cast and of course sa kanyang pinakamamahal, diba, na si Julia Montes ay talaga nga naman, I think magiging successful na naman ito. Sabi ng ilan, dumating na ang hari, diba? Tinanong ako kanina na sa tingin mo ba na si Coco Martin nga ba ang nag-iisang hari ng aksyon? Alam mo ang sagot ko? Ay, meron pa bang iba? Diba na nakakaloka yun? Malamang, diba? Kung ano-ano lang ang tinapat kay Coco Martin, diba? May buaya, may kung ano man. Charot, Emil. Hindi naman nagtagumpay. Diba na nakakaloka? Malamang ito, intriga na naman kung ano-ano na naman ang lalabas dito na sasabihin ay papantapat dito sa Sigabo ni Coco Martin at Julia Montes, hindi ba? Sabi niya, na-miss namin ang only life ni Cardo at Tanggol. Ay, dito in fairness, ang galing talaga kung akala mo yung only life lang niya dito ngayon. Ay, ngayon may only flying kick, diba? Lumilipad-lipad si Cardo, diba? Diba? At saka dito sa seryeng Sigabo, makikita mo talaga hindi tinipid ang production dahil alam nyo ba kung bakit? Mga high-end cars lang naman ang kanilang mga winawarat. Diba? Na nakakaloka.
Yung parang ano, yung parang test lang sa sakyan ni ni Vice Ganda, 'di ba? Ay, nilulundag-lundagan lang ni Coco Martin. Nakakaloka. Nakakapanabik nga naman talaga ang bawat eksena. Kasi kanina nga, 2 episodes lang ang aming napanood. Pero, nabitin ako kasi nanggigigil na ako sa karakter ni Jong Hilario. O, diba? Hindi na ako mag-i-explore pa ng kung ano man. Kung gusto nyo masimula na mamayang gabi, panoorin nyo po yan. Dahil mamaya po ang premiere ng Sigabo ni Coco Martin at ni Julia Montes sa TV5A2 si Kapamilya Channel at kung saan pa mang platform. Ang tabayanan nyo yan. First episode pa lang. Episode with a capital F yun. First episode pa lamang ay talaga nga naman siksik-liglig nag-uumapaw na agad. Parang ayaw niyong bitawan, 'di ba? Bumalik na si Coco sa TV5. Alam nila na hindi nila matatalo ang ratings pag si Coco ang kalaban. Well, siguro sa aspeto na 'yan. O, 'di ba? Nandito na pumasok na yung aspeto Jeff Tads, 'di ba? Oliveros. Sa aspeto na 'yan siguro, ang masasabi ko lang kasi business is business, 'di ba? Kung talaga nag-aakyat naman din ng negosyo sa bawat network, ba't mo naman tatanggihan kung ikaw ay businessman, hindi ba? Hindi dahil sa walang kakayanan yung mga katapat na shows, kung hindi ba? Ay nagkaroon lang ng chance talaga na magkaroon muli ng pag-uusap at muling makapagtrabaho ang dalawang networks na minsan nang nagkaroon ng konti lang naman na di pagkakaunawaan matapos kasing interminate na kanilang contract, hindi ba? Pero at the end of the day, at least ngayon, muli na naman nagkaayos ang TV5 at ABS-CBN nang dahil kay Coco. Si Coco Martin lang pala makakapag-ayos niyan diba? Kaya tabayanan po natin yan mamayang gabi. Sigabo sa prime time ng ABS-CBN. Of course, under Dreamscape yan. Tsaka CCM. 'Di ba? Ang dami talaga nga naman kapanabik-panabik yan. Sana po ay panoorin nyo mamaya po yung alas 8 na ng gabi. Well, in the meantime, mga pangga, yan po muna ang ating unang chika na first ga para sa programang Chika ni Sisa. Woo! At tuloy-tuloy po muna ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy!